Marami po sa atin ang busy na sa panahon ngayon. Ngayong ang linggong darating ay 5 ang Christmas party na pupuntahan ko. Kaya paano papayat si Father Ray? At dami na po siguro sa inyo talagang may mga Christmas party sa inyong mga trabaho at nag-iisip tayo kayo kung paano ang pagdating ng Kapaskuhan, mga reregaluhan, mga bisita. Kaya nga naman sa Pilipinas, napakahirap po talaga na pagnilayan yung panahon ng Adbyento. Kasi kahit saan ka pumunta, ay Pasko na talaga. I watch yung mga news sa gabi, 24 oras, at saka yung TV Patrol. At karamihan sa mga pinapakita nila is yung mga municipality na nagpapailaw na kanilang mga malalaking Christmas trees. Ang gaganda. Ewan ko, kakaiba this year. Talagang malalaki ang mga celebrations for Christmas. And I believe that there is hunger in our hearts for peace. And today, as we light the second candle in our Advent wreath, we pray for peace in this country. Kasi palagi ko lahat tayo ay nakakaramdam dito sa bigat na ginagawa ng ating gobyerno sa pagsasaliksik kung sino talaga ang may mga kasalanan sa pagkurakot sa ating bayan. Kaya we express that, we counteract that feeling of depression, very depressive moment, by putting up all these big Christmas trees, these beautiful lights to give us hope na ang bansang ito ay meron pa rin pag-asa. Yun po yung pinaparamdam po sa atin ng Adbyento na ito, na bagamat napakahirap yung pinagdadaanan natin ngayon, ay meron pa rin Kristo na darating. My brothers and sisters, the message of the gospel today is all about peace and repentance. So how can we attain peace? How can we have this eternal peace? This peace that doesn't change even your surrounding changes. Magkaiba po yun. Marami sa atin ang nagsasabi ng kapayapaan ay kapag secured sila. Security is not really a peace that lasts. Kasi pag nawala yung security mo, wala na yung iyong kapayapaan. There is one peace that it lasts forever. And this peace is a grace from the Spirit. It is the peace that comes from God Himself, na ito'y papadala niya sa kaibuturan ng ating puso, ng ating buhay, na para bang nandoon lamang siya. Hindi ka matitinag kahit na anong mga pagsubok ang darating. May mga taong lumalapit sa akin, marami silang mga pagsubok sa buhay, at minsan nakikinig ako sa kanilang mga kwento, pero at the back and at the end of their story, ang lagi nilang sinasabi, alam ko, Father, nandyan pa rin si Lord. That's the peace that we need. When we find God in the middle of our sufferings. And this season of Advent, this coming Christmas, ito yung ating pag-asa. So, there are different kinds of gifts of the Holy Spirit where we can find peace. Sapagkat ang structure ay hindi nakakagaranti ng peace. Marami po tayong mga, sabihin natin, hinihiling sa ating bansa, sa ating mundo. Sana kung iba na lang yung ating form of government, siguro mas maganda ang buhay natin. Sana kung hindi sila yung mga nasa posisyon, mas masaya sana tayo, mas maaluan ang ating buhay. But I tell you, my brothers and sisters, no? Because of the brokenness of the human spirit, we are susceptible to any sin or to every sin. Akala mo yung isang tao ay hindi niya kayang gawin, magugulat ka. Pag nandyan na ang tentasyon ni Satanas, wala tayong lakas kung wala tayong Kristo sa buhay natin. Now we will become like them as well. That is why, listen to this.
there are 7 gifts of the Holy Spirit that a leader, a family member, a mother, a brother, a father, and a priest like me should have in order for us to become the channel of peace to other people. Kailangan natin itong 7 regalo ng Banal na Espiritu para magkaroon tayo ng kapayapaan. Unang-una is the gift of wisdom, as we heard from the first reading. What is wisdom? Wisdom is the ability to see your life from the beginning to the end. No? Na kung alam mo na ang buhay mo ay galing ka sa Diyos at babalik ka sa Diyos. At ang buhay mo ay pwede lamang mapunta sa Diyos kung ito'y karapat-dapat sa Diyos, then you know what your act should be. And we know that if we are disobedient to God, then we know that we can go to eternal fire. So the wisdom is to help us to see how God sees us. Paano tayo tinitingnan ng Diyos? Kasi pag tayo ang tumitingin lamang sa ating sarili, napapansin niyo ba na mas marami kayong nakikitang kapintasan ng iyong buhay kaysa kagandahan? Tumingin ka sa salamin, hubot-hubad ka. Tingnan mo, ay, ganun pa, pangit pala. Ay, no, ang dami nating body shames. No? Mas marami tayong nakikitang mali sa ating sarili. Much more, mas marami tayong nakitang mali sa ibang tao. Pero ang hilingin nating wisdom sa Panginoon is, Lord, paano ba ako tinitingnan bilang anak mo? How do you see me as your son, as your daughter? Alam mo, ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, you are perfect. No? Yan ang tingin sa iyo ng Panginoon. Kasi ang lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti at kahanga-hanga sa kanyang paningin. Kahit na sabihin mong hindi ka man maganda, maitim ka, marami kang ganyan, marami kang ganon, but what God sees in you is your spirit, your heart. So we need that wisdom to see how God sees us and how God sees the world, na kung saan ang mundo ay napakaganda para sa tao. Huwag natin itong sisirahin. We need understanding o pangunawa. Ibig sabihin, gusto nating malaman kung ano talaga ang mga turo ng Panginoon sa ating buhay. Sino ba talaga ang Panginoon? Sino ba si Jesus? No? Who is Jesus in your life? Is Jesus only someone who is a helper to you? Pwede mo bang maisip na si Jesus ay nagbibigay din ng mga pagsubok sa iyo? Because hindi lahat ng pagsubok ay parusa. Dapat natin yung paghiwalayin. Ang pagsubok ay ginagamit ito sa mga taong mahal natin at gusto natin mas tumatag sa buhay. Katulad ng mga atleta, kapag gusto mong mas magaling sila, lalo mong i-push yung boundaries para mas lalo nilang ma-discover ang kanilang kakayanan. Kaya when God is pushing us, when God is challenging us, then it means that He loves us. He wants to discover, He wants us to discover who really we are. Kapag mayroong mga taong mahirap kausapin, patawarin sa mga nakapalibot sa atin, at talagang you are bothered with it, God is pushing you to be more forgiving and more compassionate. Kaya God is always there to support and to give us that deep understanding about Himself. The third gifts of the Holy Spirit that we need in this season of Lent, na ito'y pagdasal natin, my brothers and sisters, is the right judgment. Right judgment. Marami, every day, you make judgments. But there are moments in your life that you make big judgments in your life and in your family. For example, financial, relational, work-related, ministry. Kailangan nating magbigay ng ating pagpapasya. And with the help of the Holy Spirit, God will give us this very clear vision that this is what He wants. No? Lord, give me the spirit of right judgment. Nang sa ganon, ay alam ko kung ano ang dapat kong gawin na naaayon sa iyong kalooban. No? Napakalaga po yun. And the next one is gabay o tibay ng loob o courage, fortitude. Kailangan po natin ito.
Alam niyo po, ang mental problem, o kaya sabihin natin yung mga depression, anxiety, akala natin 15 years ago, 20 years ago, hindi tayo matatamaan. Problema lang yan ng mga first world countries. But now, I think not only them, it's growing rapidly in the Philippines among the young people. No? The more that we encounter this problem, the more that we will hear maraming mawawalang buhay sa kanilang sariling paraan. And they are tragic. Sa atin, hindi pa masyado. Pero when I was in Australia for 7 years, wala akong makausap na walang kakilala o kamag-anak o kapamilya na walang nagpakamatay. Everyone knows someone or even related to them who killed their lives. So, we need courage. Tayo ay resilient. Laging sinasabi ng mga tao, ang mga Pilipino resilient pagdating sa mga kalamidad, pagsubok sa buhay. Pero we have limitations. No? We have limitations. Dapat nating tanggapin yun. That only God can give us that another step na kung tapos na yung ating lakas, God's strength will continue within us. Ang kailangan lang natin is we need that faith sa Panginoon. Knowledge, kaalaman, it helps us to understand God, ourselves, and the world so we can follow His will. So, kung ang buhay mo ay pagpo-provide lang para sa pamilya mo, you work para magkaroon kayo ng pagkain, pambayad ng bahay, bills, and everything like that, then ibig sabihin your life is very limited. You don't know what's happening around you. No, you don't know what's happening globally. So we need all this knowledge to understand human life. No? Kailangan natin malaman ano ba talaga ang nangyayari sa mundong ito. How can we be part of the solution and not part of the problem? Kaya nakita ko po akong graph na inilabas ng isang agency about waste, basura. Alam niyo ba na tayo ang top 1 pagdating sa pinakamaraming basura sa buong mundo? What a shame for the Filipinos. Kayo ba ay nagtatapon ng basura sa tamang tapunan? Kaninang umaga, nakita ko doon sa aming gilid ng simbahan, merong 2 cup ng noodles. Meron namang basurahan doon sa tabi. Bakit nilagay pa nila, suksok nila sa ilalim ng halaman yung cup noodles na lalagyan? So, be part of the solution and not part of the problem. This is the spirit of knowledge, my brothers and sisters. And second to the last is pagiging makadiyos. Merong nagsasabi, sabi nila, mabuti na lang at hindi naging pope si Tagle. Alam niyo kung bakit? Kasi pag naging pope si Tagle, ay merong expectations ng bansang Pilipinas ay magiging makadiyos. But the reality in the Philippines is, karamihan sa atin ay merong duplicity o dual personality. Iba ang kanilang personalidad pag nasa simbahan o nasa mga churches. Iba ang personalidad kapag nasa trabaho at kanilang personal na bahay. Yan ang problema. Catholic by name, but not in action. So, sabi nila, kung si Tagle naging pope, anong makikita ng buong mundo sa kalagayan ng Pilipinas? We will be exposed to the reality of our country. Number 1, corruption. Imagine mo na lang, ang Pope natin nagmula sa corrupt na bansa. What a shame. And last, fear of the Lord. Ito, ang ibig sabihin ng fear of the Lord is you don't want to offend God because you love Him. So, ang
kilala dito na meron siyang fear of the Lord ay ang ating unang naging santo ni San Lorenzo Ruiz. Alam niyo kung sabi niya ni San Lorenzo Ruiz, kung ako man ay merong 1,000 buhay ay iaalay ko ito sa Panginoon. Ibig sabihin, in the face of death, pipiliin pa rin niya ang Diyos. So in the face of temptation, will you choose God or yourself? In the face of so many things na pwedeng magpabigay sa atin ng mas magandang buhay, mas magbigay sa atin ng katanyagan, magandang connection, pero alam nating mali. Will you choose that? Kasi sa panahon ngayon, pera ang nagsasalita. Para bang sinasabing lahat ay pwedeng bayaran. Magkano ka ba? So, are we ready to prepare this kind of challenge? To say no to the goodness of and the beauty of the material things that tempt us in order to say, Lord, my heart is only for you. These are the good qualities of a good leader, a good parent, a good priest, and all of us, my brothers and sisters. Kaya if you want peace, as we are praying this Sunday, as what the gospel says here, let us repent. Kailangan nating humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kasi lahat tayo nagkasala. Amen.